Una sa ating mga balita, ikinalugod ng prosecution team ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa impeachment proceedings ng Vice Presidente dahil walaan nila silang nakikita ditong magiging sagabal sa pagpapatuloy ng impeachment trial. May report si Julian Bunaga. Nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Yan ang tugon ng Malacanang matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema kahapon na ibasura ang ilang petisyon na nagpapahinto sa impeachment proceedings laban sa bise. May payo rin sila sa mga naniniwalang nabahira ng politika ang hatol na ito. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Ang prosecution naman tila makakahinga na alya ng maluwag ayon kay House Prosecution Joel Chua dahil sa naging pinal na hatol. Sa naunang pahayag ni Prosecutor Chua, wala na anyang sagabal sa pag-usad ng paglilitis dahil naging moot na ang mga isyong inihain sa Korte Suprema matapos itong maipasa sa Senado. At least, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least, hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo. Masaya naman ang naging tugon ni Lead Prosecutor Jervy Luistro sa desisyong ito ng Supreme Court. Papasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ang hatol-an niya ay indikasyon na umiiral ang demokrasya at saligang batas sa Pilipinas. Kabilang sa mga kinwestiyon sa petisyon ang umano'y mini-trial sa isinagawang pagdinig ng Committee on Justice, pati ang aligasyon ng paglabag sa one-year bar rule ng impeachment trial laban sa bise. Umaasa naman ang kongresista na hindi na ito muling matatalakay sa pag-resume ng paglilitis sa Lunes. Lalo't napatibay ng desisyon ng Supreme Court na ituloy ang paglilitis at pagkilala sa eksklusibong kapangyarihan ng Senado na litisin at humatol sa lahat ng impeachment cases. Samantala sa usapin naman ng mga kontrobersyal na pangalan na lumabas sa acknowledgement receipts, naniniwala ang prosekusyon na hindi pa rin sinasagot ng kampo ng bise ang usapin kung ito bang mga pangalan na ito ay nakatago sa mga alias na pangalan o mga totoong tao. Kailanman po ay hindi po sinabi at wala pa pong sinasabi yung Vice President o yung kampo niya kung alias ba yan o totoong tao, di ba? Kaya nga sabi ni Jay, that was a golden opportunity po para sa depensa na once and for all sagutin yung tanong na sila po yung makakasagot. Ito anya ang hindi pa naipapaliwanag ng kampo ng bise sa gumugulang na trial. So, unfortunately, na-miss po ng depensa yung oportunidad na iyan. Sabi nila, we will answer that when the time comes. Sabi ng taong bayan, ako, almost 2 years na hanggang ngayon ba, wala pang sagot. Pero isang bagay, no? Kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba, alias din? So siguro, mga tanong na supposedly dapat nasasagot na ng ating mga katunggalin. Para naman kay Lead Prosecutor Luistro, ito man ay alias o totoong pangalan, ang mahalaga ay kayang panagutan ng isang lingkod bayan ang pera ng bayan. Ipinunto pa ni Luistro, hindi naman kino-question sa impeachment trial ang pagkaloob sa kanya ng confidential fund, bagkus ay ang mali umanong paggamit at liquidation ng pondo ng bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.